Congratulations sa kababayan nating si Carlos Yulo na nakakuha hindi lang ng isa kundi 2 gintong medalya. Bagamat kasabay ng kanyang makasaysayang pagkapanalo ay siya namang putok ng issue tungkol sa kanyang ina na viral hindi lang sa Pinas kundi sa buong mundo. Minabuti kong hindi na yon ang ating pag-usapan bilang respeto sa ating kampyon dito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hindi ka malalamangan. And the story goes like this. To start things off ay buddy, alam mo ba na naghintay lang naman ng sambayan ng Pilipino ng halos 1 siglo? Century buddy, 100 years upang makamtan lang ang sobrang ilap na gold medal ng Olympics. 96 years to be exact. Unang lumahok ang Pilipinas sa Olympics noong 1924 na noon ay itong si David Nepomuceno lang ang kaisa-isahan nating isinabak sa patimpalak, our very own lone athlete. Dumaan ang maraming taon, mga dekada sa patuloy nating pagsubok na makakuha ng gold medal ay puro bronze o silver lang ang ating nakukuha. Never in the history of the Philippines na nakakuha tayo ng ginto. Puwera na lang sa isa nating naging pangulo noon na nagsisimula sa letter F at letter M. Biro lang buddy. Not until noong 2020 sa Tokyo Olympics nang sa kauna-unahang pagkakataon ay naungusan na talaga namang nagbunyi at naging enggrande ang pagsalubong sa kanya ng ating mga kababayan. Kaliwat kanan ang naging brand endorsements at pa-freebies ng gobyerno. May pabahay, pakotse, papera, pa-commercials at kaliwat kanang pa-billboard ang ating kampyon na ewan ko na lang kung magkano ang ibinayad sa kanya. Pero ang sigurado ay kahit gold medalist champion pa itong si Hidilyn ng Olympics ay pag kinashout niya ang lahat ng kanyang premyo ay kahit siya ay hindi niya ito mabubuhat. At syempre, dito sa channel ay alam na nating lahat ang schedule ng Olympics and after 4 years, 2024 buddy, exactly 100 years mula nung nagdebut tayo doon sa Olympics ay for the very first time ulit ay mayroon naman tayong naging the 2-time back-to-back gold medalist ng Paris Olympics. At hindi lang yan, dahil siya lang din naman ang kauna-unahang lalaki na nakakuha ng gold medal sa Olympics para sa Pilipinas. Kaya lubos akong nalungkot na yung mga international news ay imbes na tungkol sa gold medal ang gawing article ay tungkol ito sa kanyang ina. And so ano na? Nasaan na tayo? Well, dito na tayo magsusuot ng tinfoil hat para lumakas pa lalo ang vibrations sa ating utak at makasagap ng frequency mula sa mga ET. Dahil alam mo ba na may viral na balita ngayon na si Carlos D. Umano ay reincarnation ng pinakauna nating atleta sa Olympics. Nang marinig ko ang balitang ito ay tulad nyo rin ako na ano na namang kabulaanan yan. But believe me when I say na hindi ko ipapublish dito sa channel ang kwento kung walang laman ng istorya. 1924 noon ay ang ating lone Olympian na isinabak sa Olympics. Itong si David Nepomuceno ay ipinanganak noong May 9, 1900 at sumabak sa Olympics noong 1924 kung saan ang gulang niya noon ay 24. And fast forward na ngayon tayo sa 20th century ay katakatakang ang taon ng kapanganakan ng ating kasalukuyang kampyon ay taong 2000 rin. Year 2000 body siya ipinanganak
1900 itong si David at year 2000 naman itong si Kaloy. 1924 nang sumali sa Olympics si David sa gulang na 24 years old at body. Alam nyo na siguro ang kasunod na noong year 2000 naman ipinanganak itong si Kaloy at 24 years. 24 years old din nang siya naman ang sumabak sa Olympics at manalo ng not 1 but 2 gold medals. Hindi tuloy mawala sa isip ko na kung totoo nga ang reincarnation story na ito ay hindi kaya yung isang gold medal ay para sa past life niya dahil ang pambato natin noong 1924 at si Kaloy ay iisa. At kung sa tingin ninyo buddy ay doon na nga matatapos ang mga coincidences ay hulaan ninyo. Hulaan ninyo kung saan ginanap ang 1924 Olympic Games na sinalihan nitong si David. Exactly, out of 195 countries, 206 nation na po pwedeng pagganapan ng Olympics ay mantakin mong sa Paris din ginawa ang 1924 Olympic Games kung saan din nakakuha si Kaloy ng 2 gold medal. At hindi lang yan buddy, we are not done yet. Bagamat hindi nakapanalo itong si David sa Olympics noon ay sa ilang mga international, masasabi kong mga mini Olympic Games ay nakapag-uwi lang naman siya ng dalawa ring gold medal mula sa mini Olympic Games na kung tawagin ay the Far Eastern Championship Games. So, to summarize things up ay 2 gold medal kay David at 2 din dito kay Kaloy. Same sports field with the same birth year and same competition and the same competition year dates and with the same venue with the same first time. 2 gold medal for joining Olympic Games ay mapapaisip ka talaga sa mga coincidences na ito. Wala akong masabi buddy kundi amazing. Nakapagtataka talaga ang mga coincidences. Pero alam mo buddy kung ano ang hindi coincidence at hindi nakapagtataka? Ang solid 10 million ni Kaloy at dahil nga sa 2 ang kanyang gold medal ay nag times 2 din ito. So 20 million na straight to his bank account ang kanyang maiuuwi. Kasabay noon ay ang sa kauna-unahang pagkakataon na hindi pa nga natitirhan ng isang tao ang isang bahay ay ni-renovate na ito agad. In-upgrade kasi sa 32 million pesos worth ang kondo na kanyang matatanggap. Karagdagang 3 million pesos din mula sa House of Representatives at karagdagang 3 million pesos ulit mula naman sa Bounty Fresh Group Holdings. Sa mga nakakuha naman ng silver o bronze ay hindi na rin sila lugi dahil may siguradong 2 million pesos ang silver at 1 million pesos naman para sa mga bronze. At dahil nga sa dami ng pera ni Kaloy ay syempre mapapagod si Carlos sa pagbibilang sa loob ng kanyang 32 million pesos kondo. Ay syempre magugutom siya kaya naman mayroon ding pa-lifetime unlimited buffet sa lahat ng Vikings branch itong si Kaloy. At pagkatapos nga na kumain ni Kaloy ay syempre babalik ulit siya sa pagbibilang ng kwarta kasama ang kanyang girlfriend. At ang kanilang magiging kasal in the near future ay selyado na rin dahil ang Moonstar 88 ang nagpresenta na siyang kakanta. Ngayon, magtataka siguro kayo buddy kung saan kaya ilalagay ni Kaloy ang lahat ng kanyang pera. Well, may palibreng cash vault ang Apollo Furnitures at 100,000 pesos worth na mga furnitures na po pwede niyang gamitin kung may hindi siya gusto sa naunang 32 million pesos worth na kondo. At hindi pa dyan matatapos dahil meron din siyang ilang mga undisclosed amount of money sponsorships mula sa mga brand tulad ng Smart, Toyota, Milo, Adidas and many more. Naisip ko tuloy buddy na kaya naman pala ng Pilipinas na gawin ng mga nabanggit ko para sa ating mga atleta.
Pero ang nakakalungkot na katotohanan ay gagawin lang natin ito pag andyan na ang resulta. Hindi na kasi bago sa atin na madalas kulang ang budget na ibinibigay ng gobyerno sa ating mga manlalaro. Natuon kasi ang lahat ng pondo sa basketball na madalas kulelat naman tayo. Anyway, dahil nga sa kaliwat kanan at dami, laking pera ng mga makukuha ni Kaloy ay the Filipinos ay mabilis tayong mag-adapt sa kahit na anong sitwasyon. Biglang dumami ngayon ang mga taong nilayuan muna ang bola saglit para At ayun buddy, naway maayos na niya at ng kanyang pamilya ang kanilang mga problema internally at hindi na umabot pa sa publiko at pagpiestahan ng mga marites ng Pilipinas. Naisip ko tuloy na ang galing no, lakas ng impluwensya ng idol nyo. Lodi ng ilan buddy na si Raffy Tulfo in action na tila ginawang gatasan ang iba't ibang problema ng pamilya kapalit ng kanilang kahihiyan at delikadesa. Ang akala nila ang lahat ay kailangan pang dumaan sa social media. Pero dahil nga tayong lahat ay nasa Pilipinas ay mas pipiliin pa rin ng mga tao na ilabas ang tumulong card, tipong at least siya may naitulong, siya ay tumutulong. Well, matanong kita buddy, tunay nga bang siya ang tumutulong o silang mga guest ang tumutulong? Dahil the last time I check ay millions and millions of views pa rin ang mga views ni Idol. What do you think? And that's it for today's video. Maraming salamat sa walang sawang suporta, and as always, thank you so much for watching. Goodbye.